what's up? This is Scotman back again for another unboxing video from Creative again, Stage Air V2. Ito po ay Creative under monitor, USB sound bar, Bluetooth connection and USB din. So pwede siyang USB and pwede rin siyang Bluetooth. So alin man doon. Pero base sa experience ko dito sa kung napanood nyo na yung video nito, is mas okay yung Bluetooth na connector nila kasi ang ganda po ng audio and times 2 po na mas malakas kaysa sa naka-wired or naka-USB. Mas maganda naka-Bluetooth. Ang lakas po ng Bluetooth capacity nito. Nice! And sakto, meron ako smart TV dito kaso manipis ang sound. Bala ko talaga siyang bumili ng soundbar. For some reason, law of attraction nag-work talaga sa akin. Kapag inisip ko gusto ko magkaroon, positive lang ng positive, lagi ko inisipin magkakaroon, nagkaroon ako. Eto na, pinadala sa akin. Okay? So, hindi po ito sponsored. Pinadala nila ito sa akin para i-test, i-check kung okay daw. Wala pong script, wala pong usapan na kailangan purihin ko sila. Sasabihin ko kung ano na-obserbahan ko, kung ano na-experience ko. Basic. Honest po tayo rito, okay? So, ito na po yung unboxing. Ayun, expectations muna tayo. Dalawang 5 watts. So, expect natin 10 watts ito. Total system peak power, kung naka full volume, 20 watts, kaya po niya. Ito po ang kanyang dimension. Frequency range, 80 to 20,000 Hz. Oh, lakas. SNR is more or less 75 decibels. Tapos battery life up to 6 hours. Pero itong 6 hours na to malamang, since may asterisk, or may ganyan, may note, is depende based on moderate volume level. Actual battery life will vary with use, settings, songs, and environmental conditions. So 6 hours kung moderate volume level. So half the battery. So full volume nasa 3 hours lang to malamang, or umiikot to, naglalaro doon. Yun yung technical niya. And then siyempre bubuksan na natin yan. Oh, okay. So yeah, nabanggit ko na ba na first time ko magkaka-soundbar? Wow. At kasama sa box ito actually, meron po siyang auxiliary, end-to-end, at saka isang Type-C to Type-A na USB. And then parehong auxiliary just in case na kailangan nyo itong connection na to. And of course, Bluetooth po siya. Test natin both para alam natin kung talagang solid o alin na mas maganda. Kasi dito sa Pebble V3 na ito, mas maganda yung Bluetooth na output kaysa sa naka-auxiliary. May plastic pa. So tanggalin muna natin. Malaki ang possibility na hindi ko ibenta ang isa nito. Dalawa po pala ito. Dalawang item ito just in case lang. Yes, meron pa tayong isa rito. Seal po yan. Ito, sigurado ibibenta ko to sa Shopee ko. And mas mababang price. Siyempre, mula sa original niya na price. Abangan nyo. This one, pag-diisipan ko pa. Depende. Kasi malakas naman yung speaker ko eh. Pagka nagkataon, ibibenta ko yung lumang speaker ko. Ipapalit ko to. Kasi mas maliit yung kanyang size compared to sa ginagamit ko. But anyway, okay. Ito yung paa niya. So supposedly dapat pala, goma siya eh. Dapat pala nakaganito siya. Siyempre tutok nga naman sa audience. Dito sa gilid, goma, ay hindi. Rubber, may pagka-rubberized lang yung feeling pero hindi siya goma. Plastic. Sa kabila, nandito yung buttons niya. The power button sa gitna, the volume down, volume up, and this one is the Bluetooth button. Itong gusto ko sa Creative base sa na-observe ko dito sa isang to. Ang basic lang talaga ang konti lang talaga ng buttons, ang daling intindihin, straight to the point pagdating sa mga buttons na yan. And then wala na, dito sa taas, wala na eh. Ganun lang talaga, basic lang, literal. So, yeah. Try muna natin, of course, sa normal na, kunwari ito, Android po ito, pwede po i-connect to kahit sa smart TV nyo, provided na mayroong Bluetooth. Kung walang Bluetooth, meron namang adapter, just in case, ito po, Type-A to Type-C or auxiliary, just in case lang. Paisip tuloy ako, parang ako hindi ko nakita yata yung kanyang mga ports. Nandito pala sa likod. Test na muna natin. Unang-una sa lahat, syempre, kailangan nito ng power source. Wait lang, kuha tayo ng power source. Nabanggit niya nga pala, kaya hanggang 6 hours, baka may charge pa ito. Now in pairing mode. Waiting for connection. At least hindi Chinese yung accent, no? Maybe pagka-konting English siya, something like that. Hindi yung, your Bluetooth is now connected. Wala yung gano'n. Social naman yung tunog, social. Ayun, may nagbiblink pala sa loob na ilaw, yun. Okay, so, Bluetooth po yan. So, i-off natin muna yung Bluetooth. Gusto ko muna siya i-try ng naka-wired, actually. So, we'll use the auxiliary one since meron naman tong audio port. Hopefully gumana. Na-detect kaya niya. Parang hindi.
Ayun, nag-detect. May lumabas. Ilalagay naman natin to sa side, syempre sa metro lang yung kasama niya ng wire. Okay. I wonder kung okay na siya. Okay, connected na, nag-green. Kita niyo ba? So yun, may ilaw siya na green. Try natin ngayon. Ayan, going up, going up. Lakas. Lakas na rin. Pwede na. Pero mas mataas ang expectation ko sa Bluetooth eh. Pero not bad na yan, no? Compare natin sa speaker lang mismo ng tablet. Ang nipis, diba? Again, balik natin dito. Naka-auxiliary. Iba eh. Ang laki rin ng difference, ano? I-compare sa mga built-in tsaka biglang lilipat ka rito. Okay. Ngayon, ito yung sasabi ko na difference naman. Teka, full volume natin. Ayan, nakita ang rin yung lakas, diba? So, ililipat natin yan sa Bluetooth. Pero pakinggan nyo muna yung difference para mamaya, pag shift natin, todo volume na natin to. Pag shift na natin, is marinig yun agad yung difference. Okay? Kasi, as my experience sa naunang speaker na tinest ko, ganun eh. Biglang, from wired, biglang nag-doble. As in, literal doble yung lakas. So, ito muna, naka-wired muna tayo. Full volume. Doon, decent na, diba? So, try natin mag-switch sa Bluetooth. This one is, teka, tanggalin natin. Now in pairing mode, waiting for connection. Creative Stage Air V2. Click natin, gano'ng kabilis. Hop, that's 3 seconds. At ang bilis din kumunik. Bluetooth connected. Bluetooth connected. So, okay. Good. Maganda yung, yung bilis ng pagka-connect. Hindi na tayo pinaghihintay ng ilang segundo pa eh. Within 3 seconds, connected na din agad. Solid. So, again, try natin muna yung... Ngayon, try naman natin kung siya kalakas. Currently, ang volume niya ay nasa half. And then, we'll go hard, konti-unti. Itong lakas na to, yan yung sound kanina. Ganyan lang ang pinaka-max volume ng wired. We were using wired, diba? Ito. Yan yung pinaka-max na volume niya, ito. Ganyan halos. And that's only... That was only around 70% to 80% ng volume na talaga dito sa atin sa smartphone, sa tablet. Now, if we go hard talaga sa 100%, at ganito po siya kalakas. I hope don't bigyan ng justification ng iPhone ko. May palo din naman eh, parang may bass siya eh, may palo eh. Buong buo eh, no? Solid. Yes, hindi ako binigo. Talagang sa Bluetooth ang pinaka-focus nitong mga device na to. Sa Bluetooth talaga siya malakas, okay? So, pwede po siya gamitin any device nyo na may Bluetooth. Solid, mas maganda po gamitin nyo yung Bluetooth niya. Although yun nga lang, pag Bluetooth, syempre the battery. So, like mentioned dun sa sa box niya, 6 hours pag half the volume. Full volume, around 3 hours lang. So, mas maganda i-connect nyo na lang siya direct sa mga power outlet nyo. Like, maybe, kuha kayo ng charging brick ng mga smartphone or i-direct nyo sa mga power bank, pwede rin. Kasi, mas matagal yung battery pag gano'n. But, as good as this, kailangan pa rin nyo ng power source talaga. So, winner pagdating sa ganong sound. Lakas, ganda. Kasi hataw kung sa hataw eh. And ang ginaganda, hindi ko kailangan i-wired connect. May Bluetooth kasi yung smart TV ko. So, kukunin ko siya sa smart TV ko maybe. Anyway, para sa akin, siguro 1 to 10 na rating, bibigyan ko siya ng 8. Okay? Hindi siya kasi lakas ng talaga mga epic. Given yun, kaya 8 lang binigay ko. But,
considering sa lakas niya, sa linaw, yung hampas, may konting base talaga yung solid. I like it. Tingin ko panalo to, isa to. Ang price po nito, just in case na curious kayo, is Stage Air V2 nasa 2,879. Since, syempre, available po siya sa Creative Philippines Lazada, ha. Just in case lang na curious kayo, pwede nyo pumili siya sa Creative Philippines. Iwan ko yung link, official link nito sa video description, 2,879. Pero itong in-unbox ko, syempre ibebenta ko ito sa mas mababang halaga. Tinest ko lang po siya rito, don't worry, hindi po yan laspag. So, siguro benta ko ito mga 2.5 or 2.4, 2.3 maybe. Abangan nyo na lang, okay? Plus, meron pa tayong isa, sealed, hindi po natin binuksan. Abangan nyo rin, malamang same price lang din. So, paunahan na lang po kung sino mauna dito sa sealed na to. Ito, this one is sealed. Never been touched, never been opened. Yan. So, dalawa po siya, dalawang item. Isang na-unbox at isang sealed pa. Ibibenta ko siya sa mas murang halaga. Punta po kayo sa Shopee store ko, Aslan Store. Yan. Yan po ang pangalan ng store ko. Abangan nyo. Link yan nasa video description. Nasa ilalim po ng title ng video na to. Click nyo yung title sa ilalim. Nandun po itong mga item na to. Itong mga binibenta ko. Itong mga speaker na to. Okay? Again, sa mas mababang halaga compared sa original na price niya. And goods and tested po siya. Solid. Alright? Ngayon, kung gusto nyo talaga galing mismo kay Creative Philippines, actually, ito naman galing to kay Creative Philippines. Pinadala niya po sa akin to para i-feature ko daw, pero sarili ko pong thoughts, kung ano yung experience ko, yun yung sinasabi ko, yun yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Real talk, honest po, okay? Solid. Pagdating sa price, I think, ito, isa to sa pinakamurang soundbar. Sa ganitong quality, ang ganda eh. Okay? So, panalo to para sa akin. Official link, iwan ko pa rin. Just in case gusto nyo yung official link. Kung ayaw yung bilhin yung mga nire-review ko, yung binadala mismo sa akin. No, mismong brand din naman. Technically, original to mga to. Kung ayaw yung bilhin, ito, iwan ko pa rin yung link dito sa video description. Ito yung kanilang mismong link. Click nyo na lang yung link na yon and then solid na kayo dyan. Hindi na kayo maliligaw ng landas. Solid po yung mga products ni Creatives. Anyway, hanggang na lang. This is Scott Man. Don't forget to subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon.